Ng Diyos, mga kapatid. Sabihin nga po natin sa ating katabi, nagagalak ako't nakita kita ngayon. Tinagalog, no? Praise God. Palakpakan nga po muna natin ng Lord. Tayo po tumayo. Hinihiling ko pong bawat isa tumayo upang basahin ang message ni Lord. Sa Leviticus, paki-open po sa Leviticus chapter 6, verse 9 and 12. Medyo nag-skip ng 2 verse. Sa English po muna. Leviticus chapter 6, verse 9 and 12. Ayan po. Command Aaron and his sons, saying, this is the law of the burnt offering. The burnt offering shall be on the hearth upon the altar all night until morning. And the fire of the altar shall be kept burning on it. Sa Tagalog po, RTPB. Hindi po, meron pa pala yung verse 12. Verse 12. Ayan. And the fire, inulit-uli mga kapatid, on the altar shall be kept burning on it. It shall not be put out. And the priest shall burn wood on it every morning, and lay the burnt offering in order on it, and he shall burn on it the fat of the peace offering. Basahin po natin sa Tagalog. Kaya ako po inano yung English kasi maganda rin po yung version niya. Ito po. Verse 9 po muna. Ayan. Sabihin mo kay Aaron at sa kanyang mga anak, ito ang tungtunin tungkol sa handog na sinusunog. Kailangan ilagay sa altar ang handog na sinusunog at dooy hayaang magdamag na may apoy na nagniningas. So, sa verse 12 po. Ang apoy sa altar ay dapat panatilihing nagniningas. Ito'y dapat gatungan tuwing umaga. Iyahanay sa ibabaw ng gatong ang handog na susunugin at ang tabang kinuha sa handog pangkapayapaan. Let's bow our heads. Maraming salamat po, Panginoon, sa iyong mga salita na aming nabasa. Basbasan mo po ito, Panginoon. Hayaan mong maging buhay ito sa puso ng bawat isa. Turuan mo kami. Busugin mo po kami sa gabing ito, Panginoon. Kung ano pa man yung hindi namin nalalaman, Lord, ipaalam mo po sa amin. Tulungan mo po kami, Panginoon, na patuloy na matuto sa iyong mga salita, na kaming lahat mag-grow sa iyo, Lord. Panginoon, lang isa mo po ang iyong malit na lingkod, sapagkat wala po akong magagawa kung hindi mo po ako sasamahan. Salamat po, Panginoon, lahat ng papuri at pasasalamat ay tanging sa iyo lamang po. In Jesus' name we pray. Amen. So tayo makakaupo na po. Ang title po ng ating message ni Lord ngayon, hintayin po natin Andiyan na po. Ayan na po. Basahin nga po natin ng sabay-sabay. Keep the fire burning. Di ba? O sa Tagalog, panatilihing nagniningas ang apoy. Amen. Praise God. Sabi nga daw, one of the greatest, isa sa bagay na kahanga-hanga o dakila na miracles ng Panginoon na nangyari noon, mga kapatid, ay walang iba kundi yung resurrection ng Panginoon. Amen. Nung siya'y nabuhay na mag-uli. Yun ang pinaka magandang nangyari noon. 2024 years ago. Maraming miracles, yes. Maraming gumaling sa karamdaman. Amen. Maraming nakakilala sa Panginoon. Maraming kahit patay na buhay, kagaya ni Lazarus, di ba? Kahit ano pa ba ang mga miracles ni Lord. Napakarami. No? Pero ang pinaka-the best na nangyari noon ay yung pagkabuhay muli ng Panginoon. Ngayon ang tanong, ano ba yung naging reaction ng mga alagad? Dahil ang patunay dito ng pagkabuhay ng Panginoon, nagtagumpay si Lord, di ba? Nung siya nabuhay, nagtagumpay siya. Amen? Sabi nga, inagaw ng Panginoon, binawi ni Lord yung susi ng kamatayan kay Satanas. Na dapat tayong lahat, di ba?
ay mamamatay dahil sa ating mga kasalanan. Pero anong ginawa ni Lord? Di ba? Hanggang sa huli, pinaglaban niya tayo. Kinuha niya uli yung susi ng kamatayan. Amen? Siya'y nabuhay uli. Ang tanong, what are the reaction of the disciples upon knowing that Jesus Christ was risen from the dead? Ano yung naging reaction nila? Buksan po natin sa John chapter 20, verse 6 to 8. Juan 20, verse 6 to 8. Ito yung unang reaction, no? Nang dumating si Simon Pedro, tuloy-tuloy itong pumasok sa libingan at nakita nito ang mga telang lino at ang panyong ibinalot sa ulo ni Jesus. Ang panyo ay hindi kasama ng mga mamahaling tela, kundi hiwalay na nakatiklop sa isang tabi. Pumasok din ang alagad na naunang dumating at nakita niya ito at siya'y naniwala. So unang-una, naniwala sila na buhay uli ang Panginoon. Amen. So yun ang unang reaction nila, no? Sumunod po, John chapter 20, verse 19 to 20. Kinagabihan ng araw ng linggo, ang mga alagad ay nagkakatipon. Nakasara ang mga pinto ng bahay na kanilang pinagtitipunan dahil sa takot nila sa mga Hudyo. Dumating si Jesus at tumayo sa kalagitnaan nila, sumainyo ang kapayapaan, sabi niya. Sige po, tuloy lang po. Pagkatapos nito, ipinakita niya ang kanyang mga kamay at ang kanyang tagiliran. Nang makita nila ang Panginoon, tuwang-tuwa ang mga alagad. So kanina naniwala sila, pangalawa, sobrang galak, ang saya nila. Kasi nakita nila ang Lord, nakita pa nila yung sugat ng Panginoon, di ba? Yung pinaka-proof na talagang siya yun, di ba? Na pinako siya sa krus. Amen. So sa John chapter 20 verse 24 naman po. Ito yung huli, yung kay Tomas. Naalala niyo si Tomas? 20:24. Ngunit si Tomas na tinatawag na kambal at kabilang sa 12 ay wala roon nang dumating si Jesus. Kaya't sinabi sa kanya ng ibang mga alagad, nakita namin ang Panginoon. Sumagot si Tomas, hindi ako maniniwala hanggat hindi ko nakikita at nahahawakan ang butas ng mga pako sa kanyang mga kamay. At hanggang hindi ko na isusuot ang aking daliri sa mga sugat na iyon at sa kanyang tagiliran. Grabe, no? Parang nag-doubt agad sila, no? Parang hindi agad makapaniwala si Tomas. Sumunod po, makalipas ang isang linggo, muling nagkatipon sa loob ng bahay ang mga alagad at kasama nila si Tomas. Nakasara ang mga pinto, ngunit nakapasok si Jesus at tumayo sa kalagitnaan nila. Sinabi niya, sumainyo ang kapayapaan. At sinabi niya kay Tomas, tingnan mo ang aking mga kamay. Ilagay mo ang iyong kamay sa aking tagiliran at huwag ka nang mag-alinlangan pa. Sa halip ay maniwala ka. Sumunod po, sumagot si Tomas, Panginoon ko at Diyos ko. Doon lang siya naniwala, mga kapatid. Kanina, they believe, pero except for for Tomas. Pangalawa, nagkaroon sila ng kagalakan sa puso dahil nakita nila ang Panginoon. Sumunod, si Tomas mismo, nabanggit niya, Panginoon ko at Diyos ko. Naniwala siya na talagang buhay ang Panginoon. Amen. Kaya nga, yung mga proof na yan, those proof, mga kapatid, ang problema lang, mga kapatid, naranasan nilang maniwala, magalak, di ba? At talagang nasabi nilang, totoo nga, Panginoon ka namin, kay buhay. Ang problema hanggang doon lang, mga kapatid, Sabi nga, walang ganong epekto sa kanila ang pagkabuhay ng Panginoon. Bakit kaya, mga kapatid? Bakit po kaya? Buksan natin sa John chapter 21, verse 2 to 3. Magkakasama sina Simon Pedro, Tomas na tinatawag na kambal. Ito yung time na kahit alam na nilang nabuhay ang Panginoon tinatawag na kambal, Nathaniel na taga-Kana sa Galilea, ang mga anak ni Zebedeo at 2 pang alagad. Sinabi sa kanila ni Simon Pedro, mangingisda ako. Sa ilang taong kasama nila ang Panginoon, sumusunod sila kay Lord.
iniwan nila yung pangingisda nila. Nakuha niyo po yung punto ko rito, mga kapatid? Nakita nilang nabuhay uli ang Lord, nagdesisyon pa rin silang mangisda. Parang gusto nilang bumalik sa dati. Di ba? Parang tayo na may time na parang papagod ako, mag-apply kaya akong trabaho. Naisip niyo. Ako minsan naisip ko yon kahit nasa JCM na ako. Ang dami kong plano noon, sa Manila pa. Kasi ang sabi ko, malaki ang sahod sa Manila. Maabot daw ng 800 a day pag sa Manila. Talagang plinano ko dati yon. Kaya lang sabi ni Lord, magtrabaho ka sa akin. Yun ang message ni Lord. Lord, bigyan mo ko ng work, sa akin ka magtrabaho. Laging ganun ang sagot ni Lord sa akin eh. Pero muntikan na akong lumuwas talaga. So ganun na nangyari, no? Gusto uling mangisda nila Pedro, mangingisda ako. Anong sagot ng iba? Sasama kami. Umalis nga sila at sumakay sa isang bangka, magdamag silang ng isda, subalit wala silang nahuli. Ito na mga kapatid. Pansinin nyo, no? Binabasa ko lang yung pagkakasunod-sunod ng pangyayari. Ano ba yung nangyari sa mga alagad? Kahit nakita na nilang nabuhay uli ang Panginoon. Talagang, alam mo yung, bakit kaya ganun yung mga reaksyon na, bakit kaya? Kasi walang fire. Wala pa yung fire sa puso nila. Amen. Buksan po natin sa Luke chapter 5 verse 10. Gayon din sina Santiago at Juan na mga anak ni Zebedeo at mga kasosyo ni Simon, sinabi ni Jesus, ito na, kasama na nila ang Panginoon. Sadali lang po. Kasama na nila ang Panginoon. Sinabi ni Jesus kay Simon, huwag ka nang matakot. Mula ngayon, mga tao na sa halip mga isda ang iyong huhulihin. Amen. Tapos nang maitabi na nila ang bangka, ayan, sa pangpang, iniwan nila ang lahat at sumunod kay Jesus. So yung 40 days na pag-stay ng Panginoon, talagang nakita nila yung proof talaga, no? Sabi niya, disciples have seen many proofs to prove that He is alive. Ang problema nga lang, nandun pa rin yung doubt nila. Meaning, naniniwala sila pero very cold pa. Napansin nyo? Very cold pa. Sabi nga lalo na yung pagtanggap nila sa resurrection, wala pa yung fire. Wala pa yung apoy sa puso nila. Wala pa yung init. Wala pa yung excitement. Amen. Hanggang sa ang Panginoon, sa Acts chapter 1 verse 3, sa loob ng 40 araw, pagkatapos ng kanyang pagkamatay, marami ulit siyang nagpakita sa kanila at maraming beses na nagpakita ang Lord sa kanila. At pinatunayan ngang siya'y talagang buhay. Siya'y nagpakita sa kanila at tinuruan niya tungkol sa paghahari ng Diyos. Kaya mga kapatid, maraming beses na ang Panginoon ay talagang tinuruan sila. Ibig sabihin, yung 40 days na yon, nagtuturo pa rin ang Lord sa kanila, no? Sa Acts chapter 1 verse 4 to 5. Sunod-sunod po ito kasi magkakakonect siya. Ayan. Samantalang siya'y kasama pa nila, pinagbilinan sila ni Jesus, huwag muna kayong aalis. Ito na. Huwag muna kayong aalis sa Jerusalem. Sa halip, hintayin ninyo roon ang ipinangako ng Ama na sinabi ko sa inyo. Si Juan ay nagbautismo sa tubig, ngunit di magtatagal ay babautismuhan kayo sa Espiritu Santo. Sinabi yun sa mga alagad, mga kapatid. Kaya lang, sa verse 8 na po, ang layo ng tanong nila, sabi dito, nang muling magkatipon. 6 to 8 po, 6 to 8, ayan. Nang muling magkatipon, si Jesus at ang mga alagad, nagtanong sila kay Jesus, Panginoon, itatatag na po ba ninyo muli ang kaharian ng Israel? So yun yung inaasahan ng mga alagad. Yung kaharian ng Israel. Yung bagong paghahari sa Israel. Sumagot si Jesus, ang mga panahon at pagkakataon ay tinakda ng Ama sa kanyang sariling kapangyarihan at hindi na kailangan pang malaman ninyo kung kailan iyon. Subalit, tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo
at kayo'y mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at sa Samaria at hanggang sa dulo ng daigdig. So ang pangako ng Lord, ibubuhos ang kapuspusan ng Espiritu Santo at they will receive power. Kaya ganun ang ginawa nila, sumunod sila, pumunta sila sa upper room, araw-araw, nagkakatipon sila, nananalangin sila, pero wala pa rin yung fire doon, mga kapatid. Praise God. Hebrews chapter 12 verse 29. Sapagkat tunay nga na ang ating Diyos ay parang apoy na nakakatupok. Yung binasa natin kanina, babalikan po natin yun, no? Yung pinaka-key verse niya. Our God is a consuming fire. Sabi diyan, parang apoy na nakakatupok. The fire, mga kapatid, is a symbol of God's presence noon pa man sa Old Testament. Pumunta sila sa upper room, yes, naghihintay sila, pero wala pang fire na dumarating, naghihintay pa lang sila. Wala pa yung lakas, wala pa yung tapang ng loob, wala pa yung fire sa puso nila. Buksan nga po natin sa Exodus chapter 3 verse 2. Doon ang anghel ni Yahweh ay nagpakita sa kanya na parang apoy na nagmumula sa gitna ng isang mababang punong kahoy. Kitang-kita nila ni Moises na nagliliyab yung puno, ngunit hindi nasusunog. Naalala niyo po si Moises, di ba? Nagpunta siya sa Mount Sinai, no? Mount Sinai. Di ba kinakausap siya ni Lord? Nagpakita ba ang Lord na nakikita yung mukha niya? No. Di ba? Talagang nakipag-usap ang Lord at yung mismong puno na nagliliyab na susunog, doon nanggagaling yung tinig. Kaya talagang tunay nga, mga kapatid, na noon pa man, ang fire na sinasabi dito ay symbol ng God's presence. Amen. Ang fire, mga kapatid, ay manifestation of God's presence. Buksan po natin sa mga Bilang, chapter 9, verse 15 to 16. Nang maitayo na ang tabernakulo, ito ay natakpan ng ulap. Kung gabi, nagliliwanag itong parang apoy. Ganoon ang palaging nangyayari. Ang toldang tipanan ay natatakpan ng ulap kung araw at ang ulap ay nagliliwanag na parang apoy kung gabi. Alam niyo mga kapatid, nung panahon po nila Moises talaga, ang Panginoon lagi nilang kasama pa rin, no? Di ba? Kahit nga daw sobrang init ng kanilang nilalakaran, may ulap, di ba? Naglagay talaga ang Panginoon ng ulap para hindi sila mainitan. Grabe, sa totoo lang, napakabuti talaga ng Panginoon noon pa man. Amen. Noon pa man talagang pinakita niya na sa bayang Israel ang pagmamahal niya. So dito binanggit po uli yung fire. So fire was so significant or important for the Old Testament sacrifices. Sabing ganon. Sa Old Testament, mahalaga ito. Sabi, the fire of the altar of the burnt offering was a divine gift. Inaapoyan. Nag-aapoy mismo galing sa Lord, hindi galing sa tao. Ang Lord mismo ang nagbababa ng apoy. Alam niyo po ba yon? Sa Kanya talaga nanggagaling yung apoy. Mga kapatid, sabi po dito sa Leviticus chapter 9 verse 24, po. Sa harapan niya nagkaroon ng apoy at tinupok ang handog na susunugin pati ang taba ng nasa altar. Nang makita ito ng mga tao, sila'y napasigaw at nagpatira pa. Bakit kaya napasigaw sila? Kasi nakita talaga nila yung apoy galing sa Panginoon. Galing sa Diyos. Bigla na lang nag-apoy doon, nagliyab. Kaya siguro nagtitilian siguro sila, natakot. Nakita talaga nila yung apoy galing sa Panginoon. At isa lang ang binibigyan ng Diyos ng authority na magsindi. Walang iba kundi yung
high priest. Yung high priest noon, sila lang ang pwede. Kasi kapag sila ay sumuway mga kapatid, may parusa. No? Sabi po dito, Leviticus chapter 6 verse 13, hayaang laging may apoy sa altar at hindi ito dapat pabayaang mamatay. Baka minsan na ano na kayo, ano bang related niya sa buhay namin? Bakit puro tungkol sa apoy yung binabagkit ni Pastor? Meron mga kapatid. Mamaya malalaman nyo. Ang sabi dito, hayaang laging may apoy sa altar at hindi ito dapat pabayaang mamatay. Dapat hindi mamatay yung apoy dun sa altar, and made it clear that yung fire mismo, no, from any other source, kung yung apoy na yan ay hindi galing sa Diyos, unacceptable sa Panginoon. Hindi katanggap-tanggap sa Diyos. Walang ibang dapat panggagalingan ng fire kundi sa Diyos lamang. At walang ibang magsisindi kundi ang high priest lang ng ating Diyos. Magbibigay po tayo ng example. May sumuway po sa Old Testament. Buksan po natin sa Leviticus chapter 10 verse 1 to 2. Ang dalawang anak ni Aaron na sina Nadab at Abihu ay kumuha ng sunugan ng insenso. Sila yung sila yung gumalaw, no? Kumuha ng sunugan ng insenso, nilagyan nila ito ng apoy at nagsunog ng insenso at humarap kay Yahweh. Ngunit gumamit sila ng apoy na hindi nararapat. Meron palang apoy na hindi nararapat sapagkat hindi ito iyong iniutos sa kanila ni Yahweh. Ano nangyari po? Kaya't mula kay Yahweh ay lumabas ang apoy at tinupok sila. So talagang walang ibang pwedeng magsindi kundi ang high priest lang talaga. Kaya naparusahan sila. So sabi po dito, hindi sila inutusang maglagay ng apoy at hindi sa Diyos galing ang apoy. Kaya tinupok sila ng Panginoon. God will not consume an offering without fire coming from Him. Dapat ang fire ay sa Kanya lamang manggagaling. So punta po tayo sa New Testament ngayon. 1 Corinthians chapter 3 verse 16. Kaninang pinag-uusapan natin yung sa Old Testament, yung mga nangyayari noon. Ngayon, sa New Testament, kasama na tayo dito. 1 Corinthians chapter 3 verse 16. Hindi pa ninyo alam na kayo'y templo ng Diyos at naninirahan sa inyo ang Kanyang Espiritu. Sabi dito, dito sa English, do you not know that you are the temple of God and that the Spirit of God dwells in you? We are the temple of God. 1 Corinthians chapter 6 verse 19. Diyan binanggit temple of God. Pagdating naman dito sa 19, 1 Corinthians 6:19. 6:19 po yan. Ayan po. Sabi dito, hindi pa ninyo alam na ang inyong katawan, kanina templo, no? Dito, temple of God. Pagdating dito, hindi pa ninyo alam na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo at pinagkaloob ng Diyos sa inyo. Hindi na ninyo pag-aari ang inyong katawan. Kung noon pinag-uusapan yung altar, amen? Doon naghahandog sa tabernacle, sa altar. Sabi nga, tabernacle, sa loob ng altar, nandoon yung apoy, nasa loob ng tabernacle. Pero as a temple of God, mga kapatid, sino yung templo ng Diyos? Tayo. Our hearts serves as the altar of God. Sa panahon natin ngayon, ang altar ng Diyos ay ang ating puso. Tayo na yung pinaka-templo ng Panginoon, ng Diyos. Everything we do, kaya nga everything we do mga kapatid, saan nakatingin si Lord? Sa puso. Amen. Praise God. As Christians, we are called upon to offer our bodies as a living sacrifice. Buksan po natin sa Romans chapter 12 verse 1.
Kaya nga, mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay. Diba? Banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba, paglilingkod ninyo sa Diyos. Sa Old Testament, ano yung ino-offer? Ano yung hinahandog? Yung mga hayop. Hinahandog ba siya ng buhay? No. Di ba pinapatay na? Kasi papatuloyin yung dugo. Yun ang pagkaunawa ko eh. Ayahandog siya, kailangan malinis, di ba? Walang anumang peklat o sugat. Tapos patutuloyin yung dugo. Hinahandog nila at nilalagay nila doon sa altar. Pero sa panahon natin, di ba? Our body is offered as a living sacrifice. Buhay, hindi patay. Na i-offer natin ang ating buhay sa Panginoon. Dati, sabi nga, ang inaalay ay patay na hayop, pero tayo ngayon, iaalay natin ang ating sarili, buhay na buhay sa harapan ng ating Diyos. Many Christians offer their body as a dead sacrifice. Alam niyo mga kapatid, kanina ko lang punano itong message ni Lord. Habang inuulit-ulit ko pong i-review, basahin. Sorry kay Lord. Sabi ko, Lord, namamatay na pala yung apoy sa puso ko. Kumbaga ako yung unang tinamaan dito, mga kapatid. Sabi dito, maraming Kristiyano ang nag-aalay ng kanilang katawan as a dead sacrifice. Dead sa pagpupuri sa Panginoon. Dead sa worship. Dead sa pakikinig ng Word of God. Paano ba natin masasabing dead sa pakikinig ng Word of God? Kasi kung buhay yan at nag-aapoy yan, kahit nasasaktan ka at pinapalo ka ni Lord, Lord, sa akin yan. Lord, sorry, sa akin yan, tinatanggap ko po yan. Kung buhay, kung may apoy dito, kung talagang inalay natin ang ating sarili, tatanggapin mo yon kahit pinapalo ka na. Amen. Maraming beses na nag-preach dito, sila Pastor Jimmy, number 1. Sa tuwing magpe-preach yan, Lord, ako yan. Sorry po, Lord. Ako yan. Tinatanggap ko. Pero kapag dead ang pag-aalay natin sa Panginoon, matitisod ka. Baka hindi ka na magsimba. May inis ka pa sa pastor. Sisisihin mo pa yung pastor. Pinatatamaan ako nito Amen. Dead din sa pag-serve o paglilingkod sa Diyos. Diba? Nagsiserve tayo pero patay yung puso, walang apoy. Dead sa pagbibigay. Kasama yan, mga kapatid. Alam niyo mga kapatid, may nakapunta sa impyerno, no? True to life story. Ito true to life story talaga. Nakita niya yung kasalanan ng isang tao. Anong kasalanan niya, Lord? Hindi nagbibigay ng tithes and offering na impyerno. Kasi utos ng Panginoon yan. Diba? Ano bang sabi kapag di ka nagbigay? Anong tawag sa atin? Magnanakaw. May magnanakaw bang makakapunta sa langit? Di ba wala? Napunta siya sa impyerno. Pinakita sa kanya. Yun ang kasalanan niya. Meron pa nga Anong kasalanan ng babaeng ito, Lord? Naalala niyo pa si Angelica Sembrano ba yon, yung nakarating sa impyerno? 2,000 taon na roon nakakaraan na nasa impyerno siya. Ano pong kasalanan niya, Lord? Hindi nagpatawad. Hindi lang nagpatawad. Hindi niya pinatawad yung asawa niya. Mga kapatid. Meron pa dito, sa dead sacrifice, dead sa pananalangin. No? At dead fellowshipping. Why? Because no fire. Walang apoy sa puso. Nagka-apoy man dati pero ano bang sabi sa Word of God? Panatilihing nagniningas yung apoy sa puso natin sa paglilingkod sa Panginoon. Amen. Praise God. Every offering requires fire on the altar. Balikan po natin yung key verse natin sa Leviticus chapter 6, verse 9 and 12. Sabi dito,
Leviticus 6 verse 9 po. Sabihin mo kaya Aaron sa kanyang mga anak, ito ang tuntuning tungkol sa handog na sinusunog. Kailangan ilagay sa altar ang handog na sinusunog at dooy hayaang magdamag na may apoy na nagniningas. Tapos pagdating sa 12, inulit-uli yun mga kapatid. Ang apoy sa altar ay dapat panatilihing nagniningas. Ito'y dapat gatungan tuwing umaga. Iahanay sa ibabaw ng gatong ang handog na susunugin at ang tabang kinuha sa handog pangkapayapaan. Without fire, mga kapatid, on the altar your offering is not consumable before God. Hindi i-consume ni Lord yung alay natin pag walang fire. Pag walang fire sa puso, pwede tayo magpuri pero walang gana. Kanta ka lang, sasabay ka lang, pero wala talaga. Minsan, habang nagpupuri ka, iniisip mo yung naiwanan mo sa bahay. Nagpupuri ka, pero nasa isip mo nasa bahay. Naisip mo nasa work mo. Amen? Praise God. Sabi nga dito sabi, because our offering has no heat. Yung pag-aalay natin, walang init. Walang init. Ibig sabihin, parang hindi tumitibok sa Panginoon. Kung matindi sa Old Testament, kapag hindi tinanggap yung handog, hindi ka tanggap-tanggap sa Panginoon, anong sasabihin ng Lord? Di ba, hindi lang niya i-consume, hindi ko tatanggapin. Pero matindi sa New Testament. Buksan po natin sa Revelation chapter 3, verse 15 to 16. Sa Pahayag, chapter 3, verse 15 to 16. Nalalaman ko ang mga ginawa mo, alam kong hindi ka malamig ni mainit man, higit na mabuti kung ikaw ay malamig o mainit. Ngunit dahil ikaw ay maligamgam, hindi mainit ni malamig, isusuka kita. So Old Testament, sasabihin lang ng Lord, hindi ko tatanggapin yan. Pagdating sa New Testament, isusubo ni Lord at saka iluluwa sa'yo. Ibabalik din. Kasi isusuka, ibig sabihin, sinubo niya. Pero isusuka niya rin. Isusuka rin niya tayo. Pag lukewarm ang binibigay sa Lord, hindi tinatanggap ni Lord. Ang gusto niya, mga kapatid, yung may fire. Yung init, nandun talaga. Excitement, nandun talaga, mga kapatid. Nag-aapoy na binibigay mo sa Kanya. Yan ang gusto ng Diyos na buhay. Kung hindi, isusuka niya tayo, mga kapatid. Diba? Sabi po dito, merong fire, maaring may fire ang bawat isa sa atin, but the source is not from God. Diba? Ito yung kagaya nangyari kanina, yung sumuway. Diba? Kaya pinarusahan sila ni Lord kasi hindi galing kay Lord yung fire. Mga kapatid, maaaring yung fire na yan ay galing sa mga worldly things. Diba? Sa mundo, parang masyado na tayong nakatingin sa mundo, sa paligid natin, sa mga kailangan natin. Fire from money. Mga kapatid, nag-aapoy tayo sa work natin, nagsisipag tayo, pero pagdating sa Panginoon, lukewarm tayo. Amen? Mga kapatid, huwag kayong magagalit sa akin habang pinag-aaralan ko ito, mga kapatid, umiiyak ako, Lord, sorry. Lord, sorry. Panay sorry ko talaga sa Lord. Lord, ako yan, sorry po. Habang nagbubulay-bulay ako sa Lord kanina, Lord, sorry talaga. Sapul ako. Mga kapatid, sumunod po, fire on your loved ones. Walang masama na mahalin natin ang loved ones natin, pero mas gusto ng Lord, mas may fire tayo sa Kanya. Amen. Fire on fame, fire on glory. Baka gusto na lang natin tayo na lang palagi mapapurihan o yung bang gusto natin mapansin, pero si Lord din na natin napapansin. At yung fire on pride, mga kapatid. Kaya kinakailangan yung fire natin manggagaling sa gift of God. Ano ba yung gift of God na yun? Which is the fire of the Holy Ghost. Matthew chapter 3 verse 11. Buksan po natin. Ngayon, nararamdaman natin, parang may kulang, Lord. Kulang na ako sa fire. Kasi hindi na ako kagaya ng dati. Di ba? Huwag tayong malulungkot. Kasi ang Panginoon nandyan pa rin.
kaya pa rin niya tayong punuan ng apoy sa puso natin. Matthew chapter 3 verse 11. Okay, babasahin ko na lang po. Binabautismuhan ko kayo, si Juan Bautista. Sabi niya, binabautismuhan ko kayo sa tubig bilang tanda ng inyong pagsisisi at pagtalikod sa kasalanan. Ngunit ang darating na kasunod ko ang siyang magbabautismo sa inyo sa Espiritu Santo at sa apoy. Hindi talaga mawawala yung apoy, mga kapatid eh. May apoy pa rin. Amen. Praise God. Hindi ko nababasahin yung English. Ayan na po. Buksan po natin. Naku, hindi ko na isulat yung verse. Naalala niyo po yung pangako ni Lord, maghintay sila sa upper room. Amen? At naghintay nga sila, na wala silang ginawa kundi manalangin. Babasahin ko na lang po hindi ko na isulat yung verse dito. Nagkakatipon sila lahat sa Acts to, no? Book of Acts. Tingnan nga po natin sa Acts chapter 2. Alam ko nasa chapter 2 yan. Tama, Acts chapter 2 verse 3 to 4. Acts chapter 2 verse 3 to 4. Sige po, basahin ko na lang. Nagkakatipon silang lahat sa isang lugar nang sumapit ang araw ng Pentecostes. Walang ano-ano'y may ingay na nagmula sa langit na tulad ng ugong na malakas na hangin at napuno nito ang bahay na kinaroroonan nila. May nakita silang parang mga dilang apoy na naman, mga kapatid. Dilang apoy na dumapo sa bawat isa sa kanila. At silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at nagsimulang magsalita ng iba't ibang wika ayon sa ipinagkaloob sa kanila ng Espiritu Santo. Pinagkaloob sa kanila ng Espiritu. Amen. Kaya nga nung napuspos sila, mga kapatid, ano nangyari? Si Apostol Pedro, di ba duwag? Duwag siya dati. Pinagkaila pa nga niya si Lord. Pero nang napuspos siya ng Holy Spirit, ano nangyari po? Di ba? Tumindig siya. Acts 2, nasa Book of Acts yun chapter 2. Di ba? Ang tapang-tapang niya talaga. Pinakilala niya ang Panginoong Hesus na siyang tagapagligtas. Pinakilala niya, pinagmalaki niya na siya'y nabuhay na mag-uli. Di ba? Kaya lahat ng mga nakarinig, mga kapatid, 1,000 yung tumanggap. Amen. Ang alam ko, nasa 3,000 po ba, Pastor? Ang tumanggap sa Panginoon. Sabi dito, palagi po tayong magpapuno ng kapuspusan ng Espiritu Santo. Di ba dati wala silang reaksyon, nabuhay ang Lord, masaya lang sila. Wala pang apoy. Pero nung sila'y napuspos ng Espiritu Santo, kahit wala ang Panginoon na nagkipag-usap sa kanila ng face-to-face, sila na mismo nagkusang magsalita sa mga tao. Lumakas ang loob nila, mga kapatid. Kaya sabi dito, palagi po tayong magpapuno ng kapuspusan ng Espiritu Santo upang mapanatili ang ningas ng apoy sa ating puso. Kapag na-receive natin yung kapuspusan ng Espiritu Santo, mahalaga itong soaking, mga kapatid. Alam nyo, hindi ko alam, no? Ilang beses na po ako nag-share ng Word of God na parang related sa soaking. Hindi ko alam kung bakit. Hindi ko alam, actually, itong word na to, hindi yan yung pine-prepare ko. Pero bakit nakapunta ako sa verse na to, mga kapatid? Siguro ang Panginoon, may gagawin siya dito sa JCM. Naalala niyo ba yung pangalan ng church natin? Jesus Christ Ministries, Mark 16 verse 17 to 18. Di ba? Pinapakita diyan yung kapangyarihan ng Diyos. Nakikilos sa bawat isa sa atin. Kung nagawa noon ng mga apostol, magagawa din natin. Ang Lord ang magbibigay sa atin. Kaya kapag na-receive natin yung kapuspusan ng Espiritu Santo, meron na tayong fire sa pananalangin, meron na tayong fire sa pagpupuri sa Diyos, na dati-dati parang ano ka lang, ganun-ganun ka lang. Pero dahil may fire na sa puso mo, talagang pag masaya rin ang pagpupuri mo sa Panginoon. Amen? Hindi ka na mahiyain. Punong-puno ka na ng kasiglahan na nagpupuri sa Diyos.
May fire ka na rin sa pakikinig ng Word of God. Hindi ka na matampuhin. Tinatanggap mo, Lord, ako yan, sorry. Lord, ako yan, sorry uli. Alam niyo ba kung anong bagay na nasa pool sa akin dito na inano ni Lord? Yung lagi akong late sa practice sa music. Lord, sorry. Pero actually, pag soaking talaga, 7 p.m. na ako dumarating dahil nga maiksi lang naman yung practice namin, 2 song lang. Pero madalas Sabado, lagi ako late talaga. At isa yon sa inaano ni Lord sa akin, Lord, sorry. Kasi sabi nga, pag may fire sa puso natin, hindi tayo malilate. Hindi dahilan na traffic. Dahil maaga kang gigising, maaga kang magpe-prepare kung may fire sa puso natin, mga kapatid. Sabi dito, kapag may fire sa puso natin, ina-accept natin ang pagtutuwid ng Diyos habang nakikinig tayo. Di ba? Maging sa paglilingkod, naglilingkod tayo. Sabi nga po dito, no? Tayo naglilingkod sa kingdom of God, hindi sa kingdom ng mundong ito. Hindi man natin maunawaan yung kingdom of God, pero kapag tayo puspos ng Espiritu, ipaparamdam sa atin ng Lord yan, yung about sa kingdom of God. Amen. Sabi po dito, kung kapag may ipinagkatiwala ang Diyos sa iyo, siguradong sa puso ng Panginoon mapagkakatiwalaan ka. Ang pinag-uusapan na dito, yung pinagkatiwala sa atin ng Lord. Mga kapatid, huwag tayong manamlay. Dapat lalo tayong maging masigla. Sa bawat ministry na pinagkatiwala sa atin ng Lord, huwag tayong manamlay. Bakit? Kasi kaya binigay ni Lord sa iyo yan, kasi nagtitiwala siya na kaya mo yan. Amen? Praise God. Sabi po dito, buksan po natin sa Matthew chapter 16, verse 24 to 26. Malapit na po tayong matapos. Amen? Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, ang sino mang nagnanais sumunod sa akin ay kinakailangang itakwil niya ang kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus, at sumunod sa akin. Sa English po, then Jesus said to His disciples, if anyone desires to come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me. Ano yung mga i-deny natin, mga kapatid? Deny your pride. Deny your reputation. Deny your right. Sabi dito, i-consume lahat ni Lord ang lahat ng laman sa puso mo. Kung matindi yung fire na nilagay ni Lord sa iyo dyan, kapag napuspos tayo ng Holy Spirit, kung matindi yan, i-consume niya yan, lahat ng kahinaan natin, buburahin ng Panginoon, aalisin ni Lord. Sabi nga, pag may apoy, may init. Pag may init, may buhay. Kaya buhay lahat sa buhay mo. Masigla ka kapag nagsasalita ka. Masigla ka kapag nagpupuri ka sa Diyos. Kapag nakikipag-usap sa mga tao, masigla ka. Kasi buhay. May init. Amen? May fire sa puso natin. Praise God. Andyan yung marunong tayong umunawa, marunong tayong umintindi, madali kang kausap, at marunong kang magpatawad. Palakpakan nga po natin si Lord. Praise God. Hallelujah. Napakabuti ng Lord. Sabi po dito sa Acts chapter 4 verse 31. So last verse na po ito. Bukod doon sa bibigyan tayo ni Lord ng joy sa puso natin, ng fire sa puso natin, na lahat ng gagawin natin ay talagang very, masigla. Kasi nga, buhay mga kapatid Di ba? Meron pang isa mga kapatid. Acts chapter 4, verse 31. Pagkatapos nilang manalangin, nayanig ang kanilang pinagtitipunan. Silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at buong tapang na nangaral ng salita ng Diyos. Amen. Kapag halimbawang nararamdaman pa natin sa sarili natin, nahihiya akong mag-share sa kaibigan ko, nandoon yung parang nahihiya pa rin ako, wala akong lakas ng loob. Panginoon, edi magpapuno tayo ng Holy Spirit. Kasi sa Panginoon pa rin manggagaling yung tapang ng loob
na makapagbahagi tayo sa ibang tao. Amen. Lagi po nating tatandaan mga kapatid, ang pinaka-altar ni Lord ngayon, itong puso natin. Bantayan po natin mga kapatid. Panatilihin natin yung apoy. Kung kulang na sa apoy, humingi tayo sa Panginoon, Lord. Kaya nga, after ko pong naano to, Lord, Panginoon, kung kulang na ang apoy sa puso ko, bigyan mo po uli ako, Lord. Paapuyin mo, pagningasin mo ang puso ko kagaya ng dati. Kung meron na po akong napapabayaan sa gawain mo, kung meron kang mga bagay na pinagagawa na hindi ko na nagagawa, Lord, ibalik mo yung pagnanais ko. Kung meron ako napabayaan, Lord, ibalik mo. Mga kapatid, itong soaking service, malaya tayong lumapit sa Panginoon. Kinakailangan pag lumapit tayo sa Panginoon, ang sabi, living sacrifice, holy and acceptable to God. Kaya mga kapatid, sa paglapit natin sa Lord, kung meron pa mang natitira dyan na kasalanan, Lord, linisin mo ko. Takpan mo ko ng banal mong dugo. Lahat sinusuko ko sa iyo, Lord. Gusto ko maging empty to ng anumang bagay na talagang sumakop sa puso ko, maging empty para malagyan ni Lord. Amen. Hindi tayo lalagyan ni Lord kapag may laman niya na iba. Amen. Kaya mga kapatid, noon pa man, mahalaga na sa Lord yung apoy. Symbol kasi yon na talagang kapag tayo ay patuloy na nagpapasakop sa Lord at talagang lumalapit sa Panginoon, kung ano man yung pananamlay natin, kung ano man yung mga panghihina natin, kung ano man yung mga nararamdaman nating mabigat, buburahin ni Lord yan. Papalitan niya ng sigla, ng saya, ng lakas. Amen. Ng tapang ng loob. Mabubuhayan tayo ng pag-asa at magpapatuloy tayo sa paglilingkod sa Panginoon. Palapakan po natin ng Lord. Tayo po ito may mga kapatid. Praise God. Keep the fire burning. Naalala ko si Tata Pogs. Every time na nakikita ko si Tata Pogs, ang sigla-sigla niya kahit sa pagtugtog. Di ba? Hindi ko nakitaan niya na, hindi ko siya nakitaan minsan na yung parang lalamya siya. Alam niyo ba, mga kapatid, na may problem pa rin si Tata Pogs sa kanang bahagi, na yung muscle niya numinipis at lumalaylay, lumalaki. Kailangan siyang operahan uli. Talagang maga na pag tinaas niya yan. Pero, andito pa rin siya mga kapatid. Hindi niya iniinda ba? Hindi niya iniinda. Di ba? Ando pa rin yung fire sa puso niya na paglingkuran ng Lord. Yun ang hinahanap ng Panginoon. Sama po natin sa first si Tata Pogs mga kapatid na kasi ooperahan siya uli. No? May tatanggalin lang yata o may tatahiin para hindi lumaylay. Kasi parang nalus-lus daw yung dito niya. Ang laki-laki na po nung nakita ko po, mga kapatid. Nilalagyan lang niya ng paha para gumanon. Ayun Praise God. Tayo po yung mukot manalangin. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Salamat sa iyo, Panginoon. Salamat sa iyo, Panginoon, sa pagpapaalala mong muli sa amin. Salamat sa mensahe mo, salamat sa mga salita mo. Bagamat nararanasan namin minsan na kami aandap-andap na, pero nandyan ka pa rin, Lord. Nakahanda ka pa rin punuan kami ng apoy na nanggagaling sa iyo, Panginoon. Lord, hayaan mo maging empty tong puso namin. Sinusuko namin sa iyo. Lahat ng kahinaan namin, lahat ng pagkukulang namin, lahat ng kasalanan namin. Kung meron man po kaming napabayaan sa gawain mo, kung meron man po kaming nagawa na hindi mo gusto, sinusuko namin sa iyo, Lord. I-empty mo po ito, Lord, upang palitan mo, O Diyos, hallelujah, ng apoy na nanggagaling sa iyo, ng kapuspusan ng banal na Espiritu, Lord. Ang sabi nga, kapag natanggap yun, we will receive power. We will receive power. Kaya Lord, nawa o Diyos, tulungan mo po kami, Panginoon, na yung Jesus Christ, Mark 16, verse 17 to 18, yung verse na yan, Lord, ay mangyayari sa buhay namin.
sa pangalan ni Jesus. Gagawin mo po kaming daluyan ng kalakasan mo, daluyan ng kagalingan mo, daluyan ng tagumpay mo, Panginoon. Hallelujah. Salamat, O Diyos. Salamat. Salamat, O God. Napakabuti mo po sa bawat isa sa amin. Nawa, wag namin makalimutan tong salita mo na aming narinig. At kami umasa, Panginoon, ibabalik mo yung joy of your salvation sa buhay naming lahat. Thank you, Lord Jesus. Lahat ng papuri, lahat ng pasasalamat, Lord, ay tanging sa iyo lang, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen. Palakpakan po natin si Lord.